Aren't you going to help me? Nakangiting tanong ni Crisilda kay Freddy habang nagluluto ito sa kusina. This is ridiculous, Crisilda. Kunot noong sabi ni Freddy. Kagagaling lang nila sa convenience store sa bayan. Hindi na nagbihis ito pagdating nila. Agad na dumiretso ito sa kusina at nagluto. Anong ridiculous? Napailing ang kanyang nakakatandang kapatid. This is so exciting. Matutupad na rin ang pangarap kong mag-aalaga ng pumapalahaw na sanggol. Kung gusto mo maging healthy ang bata, huwag mo nang konsumihin si Olivia. Dapat ay clear ang mind niya para maging maganda at maayos ang pagbubuntis niya. Remember that her child would be the future ruler of our little empire. Magpasalamat ka at si Michael ang tumutupad na inaipangako mo kay Papa bago siya namatay. Anong pangako? Kunot noong nagsuot siya ng apron at naupo sa harap ng work table. Nagsimula siyang maghiwa ng mga ingredients. Bata pa lang siya, ay mahilig na siya magmasid at tumulong sa mama niya. Sa pagluluto kaya marunong siya sa gawaing iyon. Tandang-tanda ko pa, Freddy. Sagot nito. Naghihingalo noon si Papa. Pangarap kasi niyang kumalat ang lahi niya o apelyido na Miranda. Hiniling niya sa iyong mag-anak ka ng marami. At kung maaari, ay lahat lalaki. Kaya nga mahal na mahal ka ni Papa, di ba? Dahil alam niyang ikaw ang magtutupad sa pangarap niya. Hindi lang akong lalaki sa pamilya, napailing na sabi niya. Pero maagang namatay ang papa ni Michael. Hindi na kumibong ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Napapailing na lang siya. Ni minsan, ay hindi niya naisip na gagawin niya ulit iyon para sa babaeng nabuntis ng pamangkin niya. Sanayin mo na ang sarili mo, sabi muli ni Crisilda. Baka mas maarte pa kay Olivia ang mapapangasawa mo. Sino may sabing mag-aasawa pa ako? Formal na tanong niya. Hanggang ngayon ba naman ay hindi ka pa rin nakakalimot? Tanong nito pagkakuan. 7 years na ang nakalipas, Freddy. 7 years na wala na ang singsing. 7 years na wala ka ng girlfriend. 7 years ka ng makulit, Crisilda. Kunot noong pakli niya. Anong oras na po ba? Pupungas-pungas sa tanong ni Olivia nang katukin siya ni Crisilda sa silid. Naghihilik pa yata siya ng gisingin nito. It's 2 a.m. Sagot nito. Tila hindi pa ito natutulog. 2 a.m.? Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata. Kaya pala sobrang akong inaantok. May sorpresa nga ako sa iyo. Anito? Diba? Kanina mo pa ako kinukulit. Nangangamoy kusina pa ho kayo. Diretsang sabi nito. Palibhasa ay kagigising lang niya. Sinumpong lang siya ng kaartihan kanina. Kaya kung ano-anong hinihiling niya rito. Namimilit kasi itong basahan ng bedtime stories ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nang lumabas ito ng silid niya at hindi na bumalik ay minabuti niyang matulog na. Hindi niya alam na gising pa ito. At mukhang pagluluto sa kaligitnaan ng gabi ang ginawang pampaaktok at pantanggal ng insomnia. Matulog na ho tayo. Inaantok pang sabi niya. Nandyan si Michael. Nakangiting anunsyo nito. Ha? Biglang nawala ang antok na napabalikwas siya ng bangon. Umuwi na si Michael? Oo, kaya tara na. Hinila siya nito patayo. Para siyang bangag sa antok nang pumapanaog na sila ng hagdan. Kung ano-ano pang sinasabi ni Crisilda na hindi niya maintindihan. Si Michael. Umuwi na raw si Michael. Walang ibang laman ang isip niya kundi iyon. Surprise. Sabi ni Crisilda sabay bukas na mga kamay na makarating sila sa dining room. Lalong nawala ang antok niya. Nang sa pagbungad niya doon,
ay makita niyang nakaupo sa harap ng mesa si Freddy. May suot na apron at naghihiwa ng isang buong pizza. "Gising ka rin?" Gulat na tanong niya kay Freddy. Iginala niya ang kanyang tingin sa kusina. "Si Michael. Nasaan si Michael?" "Binibiro lang kita." May malawak na ngiti sa mga labi na sabi ni Crisilda. "Wala si Michael. Ayaw mo kasing tumayo kanina. Gusto mo ng pizza na may strawberry filling ang crust, 'di ba? Kaya gumawa ako. I'm sure magugustuhan mo iyan, Iha." Nalaglag ang mga balikat niya. Akala pa naman niya ay totoo na nakauwi na si Michael. "Aren't you happy?" Tanong ni Crisilda nang hindi pa rin siya tumitinag sa kinatatayuan niya. "Ginawa ko ang request mo." Itinuro nito ang pizza na hinihiwa ni Freddy. "Oh?" Hindi siya makapaniwala. Nagbibiro lang naman siya kanina pero sineryoso pala ni Crisilda iyon. "Bakit ho?" I mean, saglit siyang napadla nang napatingin kay Freddy. Hindi sa mukha niya nakatingin ito kundi sa katawan niya. "Bakit?" Pasimpleng sinulyapan niya ang sarili at noon lang niya napantantong wala siyang suot na robe. Ang suot niya ay isang maiksing damit na nagpapainag sa magandang korba ng katawan niya at malulusog na dibdib na walang bra. Kitang-kita niya kung paano pagpawisan si Freddy at napalunok na parang noon lamang nakaaninag ng katawan ng isang babae. "Come on, taste it." Untag ni Crisilda sa pagkatulala niya. Saka lang nagbawi ng tingin si Freddy. Namumula ang mukha. Itinuon na naman niya ang tingin sa pizza. Para siyang masusuka na makita ang strawberry filling sa loob ng crust. Auntie." Kinusot-kusot mulit niya ang kanyang mga mata. Dahil baka namamalikmata lamang siya. "Ang totoo niyan, hindi po ako kumakain ng strawberry." "What?" Nakabibinging bulalas ni Freddy. Sabay tayo mula sa kinuupuan nito. "Baka hindi mo alam kung gaano kalayo ang binahe namin sa 10 oras ng gabi para masunod ang luho mo. And now you're not going to eat this?" "Alfredo," saway ni Crisilda sa kapatid. "Relax ka lang. Ganyan talaga ang mga naglilihi. Pabago-bago ang gusto. Napapanood ko iyan sa TV. Ako rin. Napapanood ko rin ang mga kaartihan na naglilihi-lihian sa loob-loob niya. Ang saya-saya pala." Ganoon na lamang ang gulat niya nang bigla na lamang napasigaw ng malakas si Freddy. Nag-igtingan ang mga bagang nito sa inis. Hindi nagtagal. Ay sunod-sunod na dumating ang mga nagpupungas na mga katulong. "May sunog po ba?" Sabay-sabay pang tanong ng mga ito. "Kainin ninyo iyan." Gigil na utos ni Freddy, sabay turo sa pizza. Walang reklamong nagsunura naman ang mga katulong kahit mukhang antok na antok pa ang mga ito. At halatang diring-diri sa out of this world na pagkain. Tumawag nga po ang papa't mama ninyo at hinahanap kayo." Sabi ng maid ni na Olivia sa bahay nila nang tumawag siya roon. "Kailan raw ba kayo uuwi at nasaan daw ho kayo?" "It's a long story, Manang," sabi niya rito habang palakad-lakad sa loob ng silid niya. "At sa ngayon ay wala akong time para mag-explain. Basta pag tumawag ulit sila, sabihin mong nagbabakasyon lang ako." "May pera ba raw ho kayo?" Tanong pa rin ang katulong sa kanya. "Anong akala mo sa akin? Hindi nagtrabaho? At saka may isinangla akong mga alahas. Sige na, at busy ako." Hindi na niya pinagsalita ulit ito. Pinindot na agad niya ang end button ng cordless phone. Eksakto namang kumatok sa pinto si Crisilda. "Ano? Ngayon na tayo pumunta sa doktor?" Nakangiting sabi nito pagpasok sa loob ng silid niya. "Ngayon na ho? Ano na naman kaya ang maidadahilan niya? Bakit ba parang takot na takot ka kapag napag-uusapan ang doktor? Para kang ako noong bata pa ako.
Ayaw na ayaw ko nang pumupunta sa doktor. Sa bagay, karamihan sa mga nagbuntis ay ganyan. Okay ka lang ba? Gusto mong pumunta na tayo ngayon sa doktor? O gusto mong magkikay session tayo? Kumindat pa ito sa kanya. Parang gusto ko yung huling sinabi ninyo. Napakindat na ring sabi niya. Great. Pumitik ito sa hangin. As long as wala kang nararamdamang masama, wala tayong ipag-aalala. Let's go. Hinila na siya nito patungo sa silid nito at ipinagsuot ng magagandang damit nito. Para silang mga modelong sabay na rumarampa habang suot-suot ang mga flowing gowns ni Crisilda na may matitingkad na kulay. Mukhang enjoy na enjoy naman ito na waring noon lamang nakahanap ng isang kaibigan. Several days passed quickly. Ni Anino ni Michael ay hindi pa rin lumilitaw sa Hacienda Miranda. Lalo namang umuusbong ang closeness ni na Olivia at Crisilda. Hindi na mabilang ni Olivia kung ilang beses silang hinikayat samahan sa Manila ni Freddy para makausap ang parents niya. Kung hindi dahil kay Crisilda, ay baka matagal na siyang wala sa bahay na iyon. Nakauwi na pala sa Pilipinas si Dr. Rubio. Pagbabalita ni Crisilda isang umaga sa harap ng agahan. Makakapag-prenatal check-up ka na, Olivia. Natigil sa pagkain si Olivia nang marinig ang balita. Walang kakurap-kurap ang mga matang napatingin rito sa kay Freddy na tahimik na kumakain. I call up Dr. Rubio. Dagdag pa ni Crisilda. Papapuntahin ko na lamang siya rito sa bahay para hindi ka na mapagod. Dapat lang. Sa wakas ay saad ni Freddy. 1,000,000 beses na yata na postpone ang appointment ninyo sa doktor. Palaging may nararamdaman iyang alaga mo, pero mukhang ayaw pa rin magpatingin sa doktor. Hindi man lang siya nito tiningnan nang sabihin nito iyon. Okay lang iyon, sabi ni Crisilda. May mga babae talagang masiselang magbuntis, pero hindi naman daw delikado. Ako kaya? Maselan din kaya akong magbuntis? Nakangiting napakindat ito sa kanya. Asa pa ako. Ang magiging anak na lang talaga ni na Olivia at Michael ang pag-asa kong magkaroon ng anak-anakan. Ilang buwan na ba yung ipinagbubuntis mo? Maya-maya ay tanong ni Freddy sa kanya. Nang sa wakas ay tumingin ito sa kanya. 3 months. Pagsisinungaling pa rin niya. Parang hindi lumalaki ang tiyan mo. Muling saad ni Freddy. Slim na tao kasi si Olivia. Salo naman ni Crisilda sa kanya. Mahahalata mo lang iyang buntis kapag 5 months na. Mas maganda nga iyon. Hindi tataas ang presyon niya. O iha. Kain ka pa ng kain. Tatawagan ko na si Dr. Rubio. Pakiramdam niya ay pinamutlaan siya ng mukha. Mag-isip ka ng dahilan, Olivia. Paulit-ulit na utos ng isip niya. Mag-isip ka. Ngunit natapos ang agahan na wala siyang naisip na dahilan. Gas-gas na ang dahilang masama ang pakiramdam niya. Dahil mas magiging matibay na basihan iyon para sadyain siya ng doktor sa bahay. Hindi na naman siya mapakali na nasa loob siya ng kanyang silid. Kanina pa niya hinihintay na umalis si Freddy. Ngunit mukhang walang balak na umalis ito hanggat hindi siya natitingnan ng doktor. Mukhang interesado rin itong malaman ang kondisyon ng bata sa sinapupunan niya. Are you ready? Bungad na tanong ni Crisilda nang pumasok ito sa silid niya. Nandiyan na si Dr. Rubio. Kinakausap lang siya ni Freddy sa ibaba. Pero mamaya lang ay papanhik na iyon. Just tell me if you're ready. Don't worry. Everything is going to be fine. I'm sure the baby is healthy. Olivia. Saka lamang siya natigil sa pagpaparoon papaparito. Tensyonadong pinagsalikop niya ang mga kamay sa pagharap dito. Talaga bang dapat akong tingnan ng doktor? Kailangan iha.
Sagot nito na nasa mukha ang pagtataka sa kinikilos niya. Kailangang makasigurado tayong maayos ang lagay mo at ng bata. It's not going to be a long process. Magaling na doktor si Dr. Rubio. Natatakot ako, sabi niya. It's a normal reaction of a woman who's conceiving for the first time. Wag na lang kaya. Nag-aatubiling sabi niya. Alam mong hindi pwede iyan iya. Kontra nito. Kailangan matingnan ka ng doktor. Auntie. It's just that what? Hindi makapagsalitang tinalikuran niya ito. Kinakabahan na ako sa mga kinikilos mo. Mariing saad nito. Sabay sulpot sa harap niya. Sabihin mo na nga sa akin ang totoo. Napipilitan ka lang bang gawin ito? Kung sakasakali, papakasalan mo lang ba si Michael dahil magkakaanak kayo? Pero hindi mo talaga siya mahal. Gusto mo lang na may tumayong ama riyan sa dinadala mo. Napipilitan ka lang ba, Olivia? Answer me. Hindi po sa ganoon. Then what? Sabay na silang napatingin sa pinto nang may kumakatok. Ate, Dr. Rubio is here. Ani ni Freddy. Is Olivia ready? Tanong nito. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.